Kasalukuyan po nagsasagawa ng press briefing ang Pag-asa para talakayin ang inaasahang pagtagal pa ng nararanasang El Nino sa bansa. Ibig sabihin ba nito ay matatagalan din bago deklara ang pagsisimula ng tag-ulan? Tunghayan po natin ang press briefing. Ating minimum operational level. Hindi natin tinatawag na critical to kasi medyo mataas pa na. Yun nga lang, pababa pa rin ng pababa. Pwede siguro natin siyang matawag na nasa critical na siya kung nasa buwan pa tayo ng March or April. Nasa May na tayo, medyo papasok na yung rainy season. By this, mid of June, umpisa na. So, makaka-recover na siya. So, napapansin natin, medyo mababa nga siya. Ang estimated rainfall namin para makabalik siya sa normal high na 212 or 210 pagka rainy season na. Ang namin, according nga dun sa nomogram na ginamit namin, nag-plot kami, ang kailangan niya halos 1,310 na millimeters of rainfall. So medyo malaki-laki. So siguro mga 2 to 3 na bagyo bago niya makuha itong 1,310 na millimeters of rainfall. So medyo mahaba-haba ang habulin, medyo malayo. So yun lang yung sa Angat Dam. Bali ito naman ang kasi pagka nasa 180, ang unang ginagawa natin yung irrigation para mag-allocate siya ng tubig sa irrigation dito nga sa Bustos Dam, ikino-close na. SOP, automatic pag nasa 180, sarado na ang tubig papunta ng irigasyon dito nga sa Bustos Dam. At ang isa pang gagawin natin dyan, or ng NWRB, yung 44 QMX na ina-allocate ng Angat Dam dito nga sa reservoir ng Ipo Lamesa para nga sa domestic use or dun sa tubig na gagamitin natin ng mga tao dito nga sa within Metro Manila, babawasan na yon. Yung 44, so far ngayon, di pa lang namin alam. Kasi ngayon kahapon yung meeting. Hindi pa kami na-update kung ano yung napag-meetingan. Basta ang nila, babawasan nila yung 44 na alokasyon ng tubig. 44 QMX. Bali ganun yung hakbang na gagawin itong Angat Dam Operators at saka ng NWRB. Bali yung lamesa natin, wala naman tayong problema nga. Kasi nga, basta nandyan yung Angat Dam, medyo mataas siya. So, wala tayong problema dyan. Mabibigyan ng tubig itong Ipo Lamesa para sa domestic use. Yung Ambuklaw Binga, although bumababa rin siya, parang up and down yung level niya kasi naman may running water na nanggagaling sa upstream. So nakakapag-generate ng kuryente ang Ambuklaw. Then pag ng Ambuklaw, tatapon siya sa Binga, mag-generate, then San Roque. Yung San Roque Dam, makikita natin, mataas pa naman siya. Above the roll curve. So, wala tayong problema sa San Roque. So, expect natin na kung dadating ang rainy season, makaka-recover na rin siya. Medyo babalik na siya sa normal high niya. Pantabangan, ito kasing Pantabangan, medyo mababa talaga ito. Ang Pantabangan, pumasok ang 2015, below the roll curve na siya. So, kailangan talaga ng tubig ng Pantabangan Dam. Yung source namin sa Pantabangan Dam, doon sa mga nila, isinara na nila ang Pantabangan Dam para sa irigasyon kasi nga total nakapag-harvest na raw yung mga magsasaka doon. So isinara nila para ma-replenish ulit yung laman ng Pantabangan Dam para sa sunod na pagtatanim ngayong buwan ng July. So patataasin nila yung level ng Pantabangan Dam so para ma-supplyan nila ng tubig yung mga magsasaka sa Region 3 or dito sa Central Luzon. So yun yung nakuhang information namin. At ito namang Magat, nung mga panahon ng bagyong si Chedeng, nasa may banda kasi siyang Isabela, although hindi natama ng talaga, pero waligwit anuhan siya na bigyan ng konting tubig. So yung Magat Dam, umangat siya. So mapapansin natin dun sa roll curve, medyo mabilis yung pagtaas niya. So maganda yung Magat Dam. At dun nga, ayon nga dun sa natin kanina, hindi ko lang nakalimutan ko lang sabihin kanina, medyo malaki yung estimated rainfall na ibinigay ng claims. Ang kailangan lang kasi sa Magat Dam, dun sa nomogram na ginagamit namin, halos 85 millimeters of rainfall lang ang kailangan niya para makaabot na siya dun sa normal high. So dun sa binigay na halos 200 plus yata yun or 100 plus,
parang sobra-sobra. Parang ang aasahan natin dito sa downstream ng Magat, expect natin na magpipre-release sila ng tubig. Kung ganun karami ng rainfall ang ating mararanasan. So, expect natin na magpapakawala yung tubig ang Magat. So, yung mga nasa downstream, medyo aware lang sila. Lagi silang magbabantay, baka nga kung sakasakali, magbawas ng tubig. So, yung Kalirayan naman sa Laguna, wala naman tayong problema dyan. So, yun lang po. At maraming pong salamat. Okay, maraming salamat, Elmer Caringal, ang ating hydrologist. So, to give us detailed information about the update on El Nino Minor Colon, Mr. Anthony Lucero. Siya po ang ating OIC, Climate Impacts Monitoring Prediction Section ng Climatology and Agrometeorology Division. Anthony? Hello. Good morning sa inyo lahat. I will be presenting El Nino update. So ito po yung mga latest update namin, pinagpuyatan namin yan. This is the information that we have gathered from International Center. Lahat po yan nagsasabi that El Nino is present in the tropical Pacific, and the weak El Nino is expected to strengthen by August, and it will become a moderate El Nino. Next slide, please. So, ito po yung, this is the prediction or the model output for Nino 3.4 graph. So what we are seeing is that the sea surface temperature is expected to increase by August and will become a moderate El Nino. And it will last until the end of this year. And perhaps it will weaken as we enter the year 2016. This is a slide showing you the sea surface temperature forecast coming from CFS version 2. It's an American model. This is a very high scale model, and what we are seeing is that beyond June, it will the sea surface temperature will continue to rise, and perhaps it will reach its peak during October, November, December, and then it will gradually decrease towards the early months of 2016. Next slide, please. So, ito po yung slide showing you the Nino Basin. So, yung box na yon nakikita natin on the left side, may yellow and red. Yan po yung tinatawag nating Nino Basin. And the temperature anomaly is expressed on the right side of the slide. Makikita natin sa Nino 1+2, that is the farthest area on the Eastern Pacific, which indicate a very rapid increase in sea surface temperature. And at Nino 3.4, ayun po, ang laki ng anomaly, still continue to rise. And the latest observation indicates that the temperature anomaly is now at 1.1 degrees Celsius. Ayan po ang pinakamalaking influence sa rainfall pattern ng Pilipinas. Next slide, please. So we now move on to the forecast rainfall, June to December 2015. And this is the summary of all the maps that we have generated. It's an estimate of rainfall categorized into normal, below normal, and above normal. So most of the maps indicate that most areas in the Philippines from June to December will have below normal rainfall. So
Next month is June. We still expect that we will have ample rain kasi dadating na yung habagat, magkakaroon na rin ng ulan. And then on July, we'll have a decrease in rainfall over Mindanao and some areas in the Visayas. Although the habagat or the monsoon will give us more rain, but that will be mostly confined in the northern provinces. Ayun, nakikita natin sa Ilocos. And perhaps it will generate flooding. Maari pa magkaroon ng flooding in some areas of Luzon. And in August, ayan po, ganun pa rin. We will be feeling the impact of El Nino and ang daming areas in central Philippines that will become, that we expect to have below normal rainfall. And even in September, there will be an increase in the area that we expect to have below normal rainfall. And then in October, we will be feeling the full impact of the moderate El Nino. Ayan po, ang dami ng... so if we are to look at the consistency of below normal rainfall, it will be much more in the Visayas. Since August, September, October, and then November become drier, and December, hopefully we will have ample rain that will at least improve our rainfall condition. So we are seeing an impact of a very dry condition in the next during August and onwards. Next slide, please. So, ito po yung summary for a quick look. If you want to see those provinces that will be expecting below normal rainfall, clustering is very apparent in Luzon, in Visayas, and Mindanao. Next slide. Yan. Ito, this is the rainfall forecast in terms of millimeter. Yan po ang press briefing ng Pag-asa patungkol nga po sa ating sitwasyon ng El Nino sa bansa. Ayon sa Pag-asa, bagamat sa ngayon ay nakakaranas tayo ng weak El Nino, ito ay magiging moderate daw pagdating ng kalagitnaan ng taon at mararamdaman ito particularly sa Visayas. Bagamat inaasahan na by mid-June ay magsisimula na ang tag-ulan, medyo mas mahihina daw yung mga pag-ulan na ito at mararamdaman nga bandang Agosto yung mas mababang rainfall amount dahil nga sa mararanasang moderate El Nino.